Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag sanaktan tayo ng ibang tao, pakiramdam natin ay sasaktan na rin tayo ng ibang nakapaligid sa atin. Kaya naman matatakot tayo na magtiwala hindi lamang sa kanila, kung hindi pati na rin sa ating sarili. Dear Papa Dudut, may mga tao na handang magmahal pero hindi pa handang magtiwala. Kaya ang nangyayari sa huli nagiging marupok ang relasyon na mabubuo nila. Dahil hindi matatag ang pundasyon ng pagmamahal. Kung kulang sa tiwala hindi lang para sa kapareha niya, kung hindi para na rin sa sarili niya. Hi Papa Dudut at sa ating mga kaistorya, ako nga pala si Danilo, 33 years old at nagtatrabaho sa isang furniture store dito sa Zambales. Bago ko rin ipagpatuloy ang sulat ko ay nais ko munang batiin kayo ng isang pangmalakasan na congratulations dahil sa pagiging number 1 ninyo dito sa aming lugar at pati na rin sa iba pang panig ng Pilipinas. Kaya naman heto at na-inspire ako na gumawa na rin ng sulat para magbahagi ng sarili kong kwento ng buhay. Pangatlo ako sa 4 na magkakapatid at halos lahat sila ay academic achiever talaga. Nung nasa high school ako, hindi ko talaga sineseryoso ang pag-aaral. Pero nang mag-college ako ay gusto ko ring makipagsabayan sa mga kapatid kong achiever. Kaya nag-effort na rin ako. Dahil sa pagkatuto ko sa pag-aaral, ilang beses akong nagkaroon ng palpak na relasyon. Kasama na doon ang isa sa pinakaminahal kong babae na si Bia. Magkapareho kami ng kurso pero magkaiba ng section. Nagkakilala lang kami dahil sa seminar na pareho naming inattend. Mabilis kaming naging close hanggang sa ayon, naging girlfriend ko na nga siya. Pero nang mga panahon na yon, may hinahabol akong grades para sa 2 major subject ko. Academic scholar kasi ako at running for cum laude. Dahil sa sobrang effort ko sa pag-aaral ay hindi ko napansin na napabayaan ko na ang relasyon namin ni Bia. At nang makipaghiwalay siya sa akin, hindi ko na siya pinigilan dahil alam ko ang pagkukulang ko sa kanya bilang boyfriend niya. At sa huli nakagraduate man ako na cum laude kagaya ng gusto kong mangyari, na wala naman sa akin ang babaeng sobra kong pinakamamahal. Tinanggap ko na lang yon kasi wala naman akong ibang pagpipilian. At pagkalipas nga ng ilang taon, nagkaroon kami ng college reunion. Nakakatawa lang kasi ang kauna-unahang ko pang nakita sa reunion na yon ay si Bia rin mismo. Grabe Danilo, ang laki ng pinagbago mo. Hindi ka na sobrang payat saka bagay sa iyo ang ayos ng buhok mo. Ang wika ni Bia. Talaga? Salamat, ikaw din, lalo kang gumanda. Nakangiti namang wika ko. Bolero ka pa rin hanggang ngayon. Sino palang kasama mo, asawa mo? Tanong niya. Hindi, wala akong asawa. Tugon ko. Siguro girlfriend mo no? Muling tanong niya.
Hindi rin. Actually, I'm single at wala akong ibang kasama ngayon dito sa college reunion natin. Ikaw, sinong kasama mo? Tanong ko. Yung asawa ko saka yung anak namin. Ayaw kasing magpaiwan sa bahay kaya sinama na namin. Nakangiting tugon niya. May asawa at anak ka na pala? Wika ko. Oo, 3 taon na akong kasal. Sige Danilo ha. Babalik na rin ako sa table namin kasi baka hinahanap na ako ng anak ko. It was nice to see you again. Bye. Paalam niya sa akin bago naglakad papalayo. Nagpatuloy na rin akong maglakad papunta sa may lamesa. Ilang saglit pa ay dumating na ang kaibigan kong si Alex. Uy pare, sorry ha. Medyo na-late ako. Oo nga pala. Nakasalubong ko si Bia kanina lang. May asawa at anak na rin pala siya. Bungad kagad ni Alex sa akin. Oo alam ko, nagkita na rin kami kanina. Tugon ko. Talaga? Kaya pala parang ang lungkot na mukha mo dyan. Aminin mo, affected ka pa rin oh. Lalo na ang ganda niya pa rin hanggang ngayon. Hindi halatang may anak na siya. Wika niya. Oo, aaminin ko na nagulat din ako sa itsura niya kasi lalo siyang gumanda. Pero matagal na akong nakamove on sa kanya Alex. Ang sabi ko naman. Hindi nga. Hindi siya yung dahilan kung bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Tanong niya. Siyempre hindi siya. Matagal nang tapos yung relasyon namin. Saka mga bagets pa kami noon. Mas mabilis maghilang sugatang puso kapag nasaktan ka ng hindi ka pa masyadong matured mag-isip. Tugon ko. Ang lalim nun pare ha. Pero bakit hanggang ngayon single ka pa rin? Karamihan yata sa amin ng mga kabatch mo may asawa at mga anak na. Nakakadalawang anak na nga ako pero bokya ka pa rin. Wika niya. Ayoko naman kasing mag-asawa at mag-anak dahil lang gusto kong makipagsabayan sa inyo. Lalagay ako sa tahimik na buhay kapag sigurado na ako sa babaeng gusto kong makasama ng pangmatagalan. Tugon ko. Papadudot wala naman na talaga akong kahit na anong espesyal na nararamdaman noon para kay Bia. Nang magkita kami sa reunion siguro'y na-awkwardan lang ako. Kasi nga ilang taon na rin ang lumipas noon. At masasabi ko na naka-move on talaga ako sa kanya. Isa na lang talaga siya sa magandang parte ng alaala ko. Kaya hindi rin siya ang dahilan kung bakit sa kabila ng edad ko noon, nanatili pa rin akong single at wala pang kahit na isang anak. Madalas tuloy akong nakakantsawa noon sa reunion namin. Dahil karamihan nga sa kanila ay may sarili ng pamilya. Pero anong magagawa ko? Hindi pa talaga muling tumitibok ang puso ko para sa isang babae. Papadudot, may mga naging karelasyon din naman ako nang nagtatrabaho na ako. Yung iba ay tumagal, yung iba ay saglit lang din talaga. Feeling ko nga rin ay nasa akin ang problema kasi mabilis akong magsawa. Para bang mabilis akong mawala ng gana. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho at hindi ko nga namalayan ang paglipas ng mga taon. Pati na ang pagtakbo ng buhay ng mga tao sa paligid ko. Hanggang sa ma-assign ako na magtrabaho sa Zamboanga. Nakitira muna ako sa bahay ng pinsan ko at minsan pinakikisuyuan nila ako na kumuha ng report card ng anak nila sa eskwelahan. Hi, good afternoon. Nandito ako para kunin ang report card ni Sheila. Tiyo niya ako. Wika ko nang makapasok ako sa classroom. Good afternoon din po. I'm Teacher Ella, class advisor po ng pamangkin ninyo. Pasok po kayo at dito na kayo umupo sa upuan na nasa harapan ng table ko. Tugon ng teacher bago ako pumasok sa loob. Kayo po pala ang kukuha ng report card niya. Actually, yung sa kanya na lang ang hindi pa nakukuha. Wika niya. Naku,
Pasensya na at tinanghali ako ng gising. I'm Danilo nga pala. Nice to meet you, Teacher Ella. Wika ko. Nice to meet you din po. Ito nga palang report card ni Sheila. Mataas naman ang grades niya lalo na sa math and science. Mabait na bata rin siya. Tahimik sa klase pero mahusay pagdating sa recitation. Masipag rin siya kapag grupo nila ang cleaners dito sa classroom. At wala siyang kahit na anong sakit ng ulo na ibinibigay sa akin. Wika niya. Mabuti naman kung ganun. Mabait na bata rin talaga si Sheila kahit sa bahay, ang sabi ko. Mukha nga po kasing isa sa mga pinakamalambing ko ring estudyante dito sa amin. May gusto po ba kayong itanong bago ninyo iuwi ang report card? Kung wala naman po, pumirma muna kayo dito sa papel bilang guardian ni Sheila na kumuha ng report card niya, wika niya. Actually, meron. Itatanong ko lang sana kung may boyfriend ka na, Teacher Ella. Tanong ko. Wala po akong boyfriend. Nakangiting sagot niya. Ayun, sakto. Wala rin kasi akong boyfriend, girlfriend pala. Sige, pipirma na ako dito sa papel. Wika ko. Papadudot nang ma-assign ako sa isang furniture store sa Zamboanga. Kung saan din ako nag-aral ng college ay doon muna ako tumirapan samantala sa bahay ng pinsan kong lalaki. Nandun din ang asawa niya at 2 anak. At noong nalaman nga ng pinsan ko na wala akong pasok sa trabaho, ng araw na kuhanan ng report card ng isang anak niya, pinakisuyuan niya ako na ako na raw ang kumuha ng card. Aaminin ko na medyo nainis din ako dahil gusto ko din sana talaga magpahinga muna buong maghapon. Pero nang makilala ko ang teacher ng pamangkin ko ay doon ko nasabi na buti na lang at ako ang pinakisuyuan ng pinsan ko kasi napakaganda nga talaga ng teacher ng pamangkin ko. Mainhin din siyang magsalita at simple lang kung mag-ayos. Wala nga halos ka-makeup ang mukha niya. Pero litaw pa rin ang ganda niya. Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na pasimpleng pumorma sa kanya ng araw na yon. Minsan lang kasi akong magkagusto sa isang babae ng ganon kabilis. Kaya ayoko nang sayangin pa ang pagkakataon na yon, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi na nga talaga ako nagsayang pa ng oras at gumawa na ako ng hakbang para mas mapalapit pa ako kay Ella. Kapag wala akong pasok sa trabaho, ako ang naghahatid at sundo sa pamangkin ko sa school nila. Palagi ko ring binabate at kinakausap si Ella hanggang sa maging totoong close na kaming dalawa. Nang imbitahan ko nga siya na mag-date kami, hindi na siya tumanggi pa at sobrang nag-enjoy din talaga ako na kasama siya. Ang sarap niya rin kasing kakwentuhan, lalo na kapag ang mga batang estudyante niya ang topic namin. Mahilig daw kasi siyang mag-alaga ng mga bata kaya ginusto niya rin na maging preschool teacher. Ayaw pa nga raw sana ng parents niya dahil mababa raw ang sinusweldo ng mga teacher. Pero siya pa rin ang nasunod sa kurso na gusto niyang kunin sa college. Hindi naman daw siya nagsisi nang matupad niya ang pangarap niya na maging isang teacher. At hindi rin ako nagsisisi noon nang gumawa ako ng hakbang para mapalapit ako sa kanya. Dahil nang ligawan ko siya ay naging girlfriend ko na rin siya, Papa Dudut. Sweet talaga siyang girlfriend. Ang napansin ko lang, madalas niyang kinukumpara ang sarili niya sa ibang tao pati na sa mga ex-girlfriend ko. Alam mo honey, hindi na importante kung sino yung pinakaminahal ko sa mga naging ex ko. Kasi mas importante yung kung sino ang mahal ko ngayon. At ikaw lang yun, wala nang iba. Wika ko. Tinanong niya kasi ako kung sino raw ba sa mga ex ko ang pinakasineryoso ko. Ako rin honey. Ikaw yung nag-iisang lalaki na sobrang mamahalin ko. Nagkaroon na rin ako ng ibang ex-boyfriend pero this time, mas
Mag-i-effort talaga ako sa relasyon nating dalawa. Para rin syempre, hindi ka kaagad magsawa sa akin. Wika niya. Bakit naman ako magsasawa sa iyo mahal nga kita? Ang sabi ko. Nasasabi mo lang yan kasi bago pa lang ang relasyon nating dalawa. Pero baka kapag nagtagal na, tapos mas nakilala natin ang isa't isa, makaramdam ka rin kaagad ng pagkasawa sa akin. Tugon ni Ella. Alam mo honey, hindi mo dapat iniisip na darating yung araw na magsasawa ako sa iyo. Dapat ang iniisip mo, yung mga masasayang alaala na pwede natin gawin in the future. Kung gusto mo ng mas advance, pwede mo na rin isipin kung ilan ba yung pwede nating maging anak. Saka mga apo sa tuhod. Wika ko. Bakit, sigurado ka na ba na ako yung babaeng gusto mong pakasalan at maging nanay ng mga anak mo? Tanong niya. Oo naman, kahit bago pa lang tayo na magkarelasyon. Mahal na kita Ella. At hindi na magbabago pa yung pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo. Kung magbago man, mas mamahalin lang kita. Kaagad namang tugon ko. Papadudot ng maging girlfriend ko si Ella. Sakto naman na nakahanap na ako ng apartment na lilipatan. At madalas nakasama ko si Ella doon kapag wala kaming pasok. Pareho sa trabaho. Habang mas nakikilala ko siya noon, mas nararamdaman ko na hindi ako nagkamali ng babaeng pinili na ligawan at maging girlfriend. Kasi totoong malambing siya at masikaso. Lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Palagi niya ring sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. May pagkaklingi siya na girlfriend. Pero wala namang problema sa akin yon. Natutuwa nga ako kasi ako yung tipo ng tao na hindi masyadong malambing o sweet pagdating sa isang relasyon. Hindi ako mabigay ng mga regalo o sweet pagdating sa mga salita. Marunong akong maglambing pero hindi yung clingy na tao na kagaya ni Ella. At nagswak naman talaga ang personality naming dalawa. Ang sabi niya ay ayos lang daw sa kanya kung ano ang ugaling meron ako. Dahil magkakaiba naman daw talaga ang mga tao. Ang mahalaga ay maging tapat lang ako sa relasyon naming dalawa. Kaya sa umpisa pa lang papadudot, alam ko na kaagad na magiging masaya ako sa relasyon namin ni Ella. Ikaw ba mismo ang nagluto nito? Tanong ko na, ang tinutukoy ko ay ang dalang pagkain ni Ella. Oo, gumising ako ng maaga kanina para maluto ang lahat ng ito. Ay, may dala rin pala akong pineapple juice, saka gamot na rin para sa hangover. Tugon naman niya. Sakto, buti na lang at hindi pa ako nakakapagtimpla ng kape. Sabi ko. Eto honey, kumain ka na para mainom mo na rin tong gamot pagkatapos. Wika niya. May hangover pa kasi ako dahil naparami ako ng inom ng alak noong nakarang gabi. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong ko. Sa kwarto mo, kukunin ko yung tambak mo na labahin doon para malaban ko na. Wika naman niya. Hindi mo na kailangan gawin yun honey. Ako na lang ang maglalaba mamaya kasi wala naman akong pasok ngayon sa trabaho. Wika ko. Okay lang sa akin honey, huwag kang mag-alala. O sige na, kumain ka lang dyan at pupunta na ako sa kwarto mo. Tugon naman niya. Papadudot, tinutuo nga ni Ella ang sinabi niya sa akin na magiging masaya ako sa relasyon namin. Kasi para ako nagkaroon ng instant nanay o ate sa katauhan ng girlfriend ko. Kapag nasa apartment ko siya papadudot, palagi siyang nagluluto para sa akin. Siya na nga rin ang naglalaban ng mga nakatambakong madumi na mga damit tapos may isang beses na nagulat na lamang ako nang maabutan ko siyang naglilinis ng banyo ko nang makauwi ako ng apartment. May kopya na rin kasi siya ng susi ng apartment kaya anumang oras ay pwede siyang pumasok doon. At may mga oras na nagugulat na lamang ako na dinadatnan ko siyang naglilinis ng iba't ibang sulok ng apartment. Sinabi ko sa kanya na hindi niya kailangang gawin yon
kahit may pagkatamad talaga ako sa mga gawaing bahay. Ayaw ko namang iasa ang mga yon kay Ella, pero sinabi niya na masaya daw siya na inaasikaso ako, kaya hayaan ko lang daw siya, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi lang sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay mahusay si Ella, kung hindi pati na rin sa pakikipagromansahan sa kama. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero sa totoo lang, siya pa ang naunang magparamdam na gusto na niyang may mangyari sa aming dalawa. Wala namang issue sa akin kahit pababae ang nag-first move pagdating sa ganung bagay. Pero iba kasi ang energy ni Ella pagdating sa kama. Para bang nawawala yung mainhin na Ella na una kong nakilala. Sa aming dalawa, siya talaga ang mas kumikilos pagdating sa bagay na yon. Papa Dudut, sa paglipas ng ilang buwan sa relasyon namin ni Ella, wala siyang ibang pinakita kung hindi ang pagiging maalaga, maasikaso at mapagmahal niyang girlfriend. May ilang beses na sinabi ko sa text na masakit ang ulo ko kaya hindi ako nakapasok sa trabaho. Tapos nagulat na lamang ako nang may dumating na delivery ng pagkain at gamot sa apartment. Minsan din ay nagising na lamang ako isang umaga na malinis na ang buong apartment ko, tapos ay bumili pa si Ella ng bagong cabinet para sa mga damit ko na nakatambak lang sa tabi. Bagong gamit para sa kusina at kung ano-ano pang bagay na kailangan ko. Maswerte talaga ako sa girlfriend ko. Pero parang feeling ko ay nagiging unfair na ako sa kanya, Papa Dudut. Kumusta naman pala kayo ni Ella? Tanong ni Alex habang magkainuman kaming dalawa. Ayos naman, so far wala kaming masyadong hindi na pagkakasunduan. Tugon ko. Swerte mo pala talaga, pare. Sabi ko naman talaga sa iyo Bagay talaga kayo ng teacher ng anak ko. Wika niya. Kaklase kasi ng pamangkin ko ang anak niya kaya kilala niya rin si Ella. Buti nga talaga at nakilala ko siya. Kung hindi, malamang single pa rin ako hanggang ngayon. Pero sa totoo lang, Alex, minsan parang medyo naninibago pa rin ako kay Ella. Sa lahat kasi na naging girlfriend ko, siya ang pinakamaalaga talaga. Pagkukwento ko. Huwag mong sabihin na nasasakal ka sa pagiging maalaga niya. Tanong niya. Hindi naman sa ganun, pero minsan kasi masyado na siyang nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam mo yung sa sobrang effort niya, nahihiya na ako. Kasi hindi ko na mapantayan masyado. Tugon ko. Baka naman takot lang siya na mawala ka sa kanya, kaya gano'n na lang siyang mag-effort sa relasyon ninyo. Wika niya. Actually, yun din ang nararamdaman ko. Masyado siyang takot na baka magsawa raw ako sa kanya. O kaya ipagpalit ko siya sa iba. Pagsang-ayon ko. Eto naman, Danilo. Naisip ko lang kasi na hindi ko rin naman masyadong kilala si Ella. Naisip ko na baka ganun siya katakot na mawala ka sa kanya. Kasi naranasan na niyang masaktan ng sobra dahil sa past relationship niya. Kaya siguro ngayon ginagawa niya ang best niya para hindi maulit yung mga failed relationship na yun. Hindi mo naman kailangan na sobrang sabayan yung effort niya. Pero mas ipakita mo na na-appreciate mo lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Wika niya. Papa Dudut, bukod kay Bia, si Ella na ang sumunod na sineryoso kong karelasyon. Sino ba naman kasi ang hindi magseseryoso sa kanya? Halos nasa kanya na ang mga magagandang katangian na pwedeng hanapin ng isang lalaki sa isang babae. Kaya nga nang maging girlfriend ko siya, alam ko na kaagad na sa sarili ko na seseryosohin ko siya. Kasi si Ella ang tipo ng babae na hindi sinasaktan. Hindi ko nga alam kung paano siya nagawang saktan o iwan ng mga nakarelasyon niya dati. Dahil sa paraan ng pagmamahal na pinaparamdam niya sa akin noon, hindi niya deserve ang masaktan ni numan. Naisip ko rin, Papa Dudut, na tama ang sinabi sa akin ng kaibigan kong si Alex tungkol kay Ella, na baka kaya ganon na lamang siya mag-effort sa relasyon namin kasi may trauma siya
na nadala mula sa mga dati niyang nakarelasyon. Takot siyang maiwan at masabihan na may kulang na naman sa kanya. Takot siyang masaktan ng taong mahal niya. Kaya ginagawa niya lahat para masabing walang kulang sa kanya bilang isang karelasyon. Kaya lang minsan ay medyo nakakaumay na rin ang pagiging maalaga niya. Para bang nawawala na sa lugar yung ginagawa niya. Honey, ano ba? Sinabi ko nang huwag ka munang makulit, di ba? Wika ko. Kakauwi ko lang ng apartment at naabutan ko siya doon na nag-aayos ng mga gamit ko. Saglit pa lang akong nakakaupo sa sofa nang simulan na niya akong akitin. Kaya lang ay wala ko sa mood dahil pagod talaga ako sa trabaho. Bakit ba nagtataas ka ng boses, Danilo? Gusto ko lang namang mabawasan ang sakit ng ulo na nararamdaman mo. Tapos nagagalit ka kagad sa akin. Inis na tura niya. Pero sinabi ko na nga kanina na gusto ko na lang sana muna magpahinga, hindi ba? Wika ko. Gusto mo lang ba talaga magpahinga o gusto mo lang lumayo sa akin kasi nagsasawa ka na? Tanong niya. Ha, ano bang sinasabi mo? Kunot noong tanong ko rin. Aminin mo na nga sa akin, Danilo. May iba ka na, no? Kaya ang bilis nang uminit ng ulo mo sa akin. Wika pa niya. Wala akong iba. Saan mo ba nakukuha ang ideya na yan? Inis na tanong ko. Sa mga kinikilos mo. Sa mga pinapakita mo sa akin. Akala mo ba hindi ko nahahalata na may iba ka na talaga? Alam ko naman eh. Magsasawa ka rin talaga sa akin. Iiwan mo rin ako, Danilo. Saan ba ako nagkulang? Ginawa ko naman ang lahat, hindi ba? Binigay ko lahat ng effort ko para maiparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Pigil ang mga luhang tugon niya. At nararamdaman ko yon lahat kahit na hindi mo naman talaga kailangan gawin yon. Kasi sinabi ko naman sa iyo na mahal kita, hindi ba? At kahit kailan, hindi ako magsasawa sa iyo kasi totoo yung nararamdaman ko at seryoso ako sa relasyon natin. Alam mo, ang hirap kasi sa iyo. Hindi mo binibigay sa akin ang buong tiwala mo. Ang sabi ko naman. Hindi mo naman ako masisisi kung matakot ako na bigla ka na lang mawala sa akin. Kasi halos lahat ng mga nakarelasyon ko bigla na lang nagsawa sa akin. Bigla na lang akong iniwan. Kaya nga ginagawa ko ang lahat ngayon para hindi ka mawala sa buhay ko. Ang sabi niya. Ella, hindi mo kailangan magbigay ng sobrang effort kasi hindi ako mawawala sa buhay mo. Hindi kita iiwan o ipagpapalit sa iba. Pero sana naman ay ibigay mo sa akin ang buong tiwala mo. Para kahit paano, mabawasan ang takot na nararamdaman mo. Panghawakan mo ang mga salita ko, Ella. Mahal kita at kahit kailan, hindi ako mawawala sa buhay mo. Tugon ko. Papadudot, ramdam ko sa pagiyak ni Ella ang takot niya na baka iwan ko siya sa kaunting pagkakamali. O kaya ay pagkukulang na magawa niya sa relasyon namin. Tama nga ang hinala ko na lahat ng effort na pinapakita niya noon sa relasyon namin dahil yon sa mga nakarelasyon niya na sinaktan lang siya. Iniiwasan niya lang talaga na makitaan ko siya ng pagkukulang para hindi ako magsawa sa kanya. Para hindi ko siya iwanan at para hindi ko siya saktan. Siguro nga, papadudot, may naging pagkukulang din talaga ako sa relasyon namin. Dapat ay hindi ko siya hinayaan na gawin ang mga bagay na alam kong hindi niya naman kailangang gawin. Hindi ko siya dapat hinayaan na masanay sa pag-asikaso na ginagawa niya sa akin. At dapat kahit papaano ay nagbibigay din ako ng effort para masabayan ko ang ginagawa niya sa akin. Para makita niya na sa isang relasyon, dalawang tao dapat ang sabay na nagpapakita at nagbibigay ng effort para mas lalo mag-work out ang kanilang pagsasama. Papadudot, may kulang din ako pagdating sa pakikipagkomunikasyon. Naisip ko na noong una pa lang, dapat ay sinabi ko na kay Ella kung ano yung napapansin ko sa kanya. Dapat naging mas open ako sa kanya at hindi ko kinikimkim lahat. Hindi rin tuloy naging bukas si Ella sa akin pagdating sa takot na nararamdaman niya na baka iwan ko siya.
Kaya nang makapag-usap kaming dalawa ng masinsinan, mas naintindihan namin ang isa't isa, ang mga isyu namin sa buhay at mga sarili namin. Nakakatuwa lang Papa Dudut na pagkatapos ng pagtatalo namin ni Ella na yon, mas naging maayos ang relasyon naming dalawa. Hindi na siya masyadong nagiging clingy sa akin, nagluluto pa rin siya sa apartment, pero pagdating sa paglilinis ng mga sulok-sulok ay tumutulong na ako. Gumagawa kasi siya ng schedule kung kailan kailangan naming maglinis. At sa paraan na yon, para na kaming nagpa-practice kung paano ang maging mag-asawa. Papa Dudut, halos 4 na taon na po kaming magkarelasyon ni Ella ngayon. May plano na nga rin po kami na magpakasal sa susunod na taon. Salamat po pala sa pagbabasa nitong sulat ko. Sana ay nag-enjoy ang ating mga kaistorya sa kwentong ibinahagi ko sa araw na ito. Lubos na gumagalang, Danilo. Maraming salamat Danilo sa pagsulat mo sa aming programa sa YouTube. Lahat talaga ng relasyon ay dumadaan sa mga problema o pagtatalo na parte ng pagsubok para tumatag ang kanilang relasyon. At maswerte kayo ni Ella dahil natagpuan ninyo ang isa't isa. Maswerte ka kay Ella dahil sa pagiging maalaga at mapagmahal na girlfriend niya. Pero maswerte rin siya sa iyo kasi hindi ka napagod na intindihin siya. Hindi rin kasi biro ang trauma na pwedeng maiwan ng mga dati nating nakakarelasyon. Trauma na pwedeng makaapekto sa mga tao na magiging susunod na bahagi ng buhay natin. Pero kagaya ng sinabi mo, walang problema ang hindi naaayos ng komunikasyon. Kaya ipagpatuloy ninyo ang pagiging bukas sa isa't isa tungkol sa mga bagay na pwedeng makaapekto sa inyong relasyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Sana po ay makapag-subscribe din po kayo dyan. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.